Ang araw ang gravitational anchor at energy source ng ating sistema. Paano kung sa loob ng 24 oras, bigla na lang itong nawala? Sa loob ng 8 minuto at 20 segundo, walang magbabago. Makikita pa rin natin ang liwanag mula sa isang bituin na wala na. Tapos biglang dilim, hindi gabi, kundi total na kawalan ng liwanag. Ang buwan at kalangitan ay mawawala lang, pero ang pagkawala ng gravity ay instant. Lalabas ang Earth sa orbit nito at lilipad sa kalawakan ng 30 kilometro bawat segundo. Sa Earth, mapupuno ang kalangitan ng mga bituin na mas malinaw kaysa dati. Habang kumakalat ang takot at pagkalito sa ibaba, sa loob ng 1 oras, bababa ng husto ang global temperatures. Hihinto ang photosynthesis at matatapos ang energy production para sa halos lahat ng buhay. Pagkatapos ng 6 na oras, magsisimula ang matinding lamig. Mabilis na magyelo ang ibabaw ng planeta. Ang mga power grid na hirap sa sobrang demand para sa init ay magsisimulang magkaroon ng malawakang pagkasira. Ang mga karagatan ay magbibigay ng pansamantalang proteksyon, magyelo lang sa ibabaw na poprotekta sa deep sea ecosystems sa ilalim. Pagdating ng ika-12 oras, ang Earth ay isang cryosphere. Ang tanging init na natitira ay nagmumula sa core ng planeta. Ang survival ng sangkatauhan ay magiging laban sa lamig, umaasa sa geothermal o nuclear energy. Pagkatapos ng 18 oras, ang mismong atmosphere ay magsisimulang magyelo, magiging likido, at pagkatapos ay magiging snow. Ang rogue planet Earth ay mahigit 1.6 milyong kilometro na ngayon mula sa orihinal nitong orbit, nawawala sa kawalan. Pagkatapos, sa ika-24 na oras, bumalik ang araw. Ang masa nito ay agad na naibalik. Ang biglaang pagbalik ng gravity ay magti-trigger ng malalaking lindol at volcanic eruptions sa buong battered planet. Ang matinding solar radiation ay magpapa-flash boil sa frozen atmosphere, nalilikha ng planetary shockwave. Susundan ito ng matinding pagbaha na magiging sanhi ng global inundation habang trilyon-trilyong toneladang yelo ang matutunaw sa loob ng ilang oras. Ang paggaling ng buhay ay magsisimula sa microbial level, kung saan ang mga extremophile ay nakatira sa ilalim ng Earth at karagatan. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng isang pangunahing katotohanan. Ang araw ang governing force na nagpapabuhay sa ating mundo.